Moderno at elegante. High ceiling. At meron pang nakaparadang magarang kotse. Kung akala ninyo pang glamping ang cabin na ito, pues, nagkakamali kayo. Ang modernong bahay kasi na ito nakatayo sa isang puno. Tuloy po kayo dito sa treehouse sa Ramos, Tarlac na itinayo at idinisenyo mismo sa puno ng akasya ng ka-wonder nating si G-Bong. Nakita ko kasi na may potential yung acacia sa likod ng bahay namin. The acacia has been there for 15 years already. Naisip ko din that my son and I needs a place, like a sanctuary, a place to be with him alone that time. So, yun, naisip ko na why don't I build something like a sanctuary for us, a bat cave. Dahil isang civil engineer, ang treehouse na ito itinayo sa loob lang ng 2 buwan. Ang buong gastos umabot ng 250,000 pesos. The treehouse is a mixture of steel and native na pawid, PVC, tiles. To sum up, retaso yan ng mga former projects ko na sobrang na-order na materyales. Kung inaakala niyong typical na treehouse lang ito, no, no, no. Hello mga ka-wonder! Welcome sa aking bat cave. Tara, pasukin natin. Kung titignan nyo, itong ating treehouse is may mga vines, covered with vines. Kasi it's always my dream to have a house sa isang jungle. Kaya tinaniman ko ito habang ginagawa ng mga vines na ganito. Kaya it serves as a natural curtain dun sa ating bahay. Pasukin natin dito sa ating garage. The reason why I called this a bat cave is that nung bata pa ako, talagang pangarap ko na magkaroon ng isang sasakyan pero hindi makikita ng karamihan ng tao. So, tagong parking area. So, kung makikita nyo, ito ang aking favorite car. Nanggaling pa sa Dubai, inuwi ko back in 2020. It serves like my trophy car, no? Unang palapag pa lang mapapawaw ka na sa disenyo. At ang treehouse may pa second floor. Pwede na natin pasukin yung aming bat cave ng aking anak. Yan. Unang bubungad pagbukas ng pinto ang kama na sakto para sa kanilang mag-ama. Mapapansin din ang modern minimalist style ng buong kwarto dahil sa bamboo designs na ginamit dito. Ang kwarto namang ito hindi lang tulugan, may mini kitchen din at toilet and bath. Wow! All in one! Akyatin natin yung ating attic. Aba, at hindi pa nagtatapos dyan. Sunod naman nating pupuntahan ang attic. Dito lang kayo nakakita siguro ng treehouse na may 3rd floor, Ayan. Ayan. Ngayon nandito na tayo sa pinakatuktok ng aking treehouse. Meron ako ditong small coffee area. Dito maglalagay lang kami ng upuan dyan kung saan magkape-kape sa umaga. Tapos nandito lang naman din yung anak ko paikot-ikot. While we are looking at the farm, yung bukid. Kitang-kita natin yung buong kabukiran dito. Napakalamig, basically. Pero bukod sa ganda ng disenyo ng modernong kubo, may mas malalim na kwento raw ang bahay na ito. Ang dating bahay raw kasi ni G-Bong nung bata, literal na bahay kubo. We are born probably the poorest among the poor in the community. Yung mama ko is labandera, yung tatay ko is farmer na walang sariling lupa, nakikisaka lang. Bahay talaga namin is a literal bahay kubo. Yung bahay kubo na tagpi-tagpi na kapag umulan para kang nasa silong ng mangga. Ang ginagawa ni mama ko noon, kung ano-anong mga timba, tabo, kaldero ang nakasalo dun sa mga tulo.
Pag bumabagyo, natatakot kami dahil parang lilipa rin yung bubong, yung bintana, yung lahat ng parte ng bahay basically nakatali yan pagka magbabagyo. Walang sense of safety, no, sa bahay noon. Kaya siguro that's the reason why when I was young, mahilig akong gumawa ng bahay-bahayan, gawa sa kahoy. That's probably the reason why naging engineer ako. Kaya naman si Jibong nagsumikap sa pag-aaral. Dala ang pangarap na bahalang araw, makapagpapatayo siya ng pangarap na bahay. Walang pang-sustain yung family ko, yung parents ko sa pag-aaral namin. Kaya ang ginawa namin, nakikita lang kami sa mga tita namin para makapag-aral. With the help of my relatives, dahan-dahan din naman kami nakapagtapos. I have to work sa Purenaria din as an helper. No? Though mahirap dahil tagahawak ka ng patay, but I have to do it. Gusto ko makapagtapos. At anuman daw ang tagumpay na natatamasa niya ngayon si Jibong, gaya raw ng kanyang treehouse, matayog man kung titingnan, kailanman hindi pa rin makalilimot sa pinagmulan.